what's up mga master? Marahil ang iba sa inyo alam nyo na yung scale sa bass. Kaya pwede na kayong mag-skip. Pero kung hindi nyo pa alam ito, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga scale dito sa ating bass. For beginners. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Kaya nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, ang mga tinuturo ko. Let's go! So ganito yon mga master. Pag beginners ka pa lang, is requirement talaga na dapat alam mo yung mga nota sa fretboard ng bass. Alam mo yung pagkakasunod ng mga notes bawat frets. Pag meron kang 4-string bass gaya nito is meron tong E, A, D, G. Yan yung kanyang mga open string. Kumbaga pag itutono natin sila into standard E tuning. Pag meron ka namang 5-string bass is yung tuning nun is ganun pa rin yung 4 sa baba, nagdagdag lang tayo ng isa dito sa taas. Take note dyan mga master ha, nagdagdag lang tayo ng isang string dito sa taas. Yun ay B string. Yun siya. Kasi pag hindi mo pa memorize yung mga notes sa fretboard, is talagang mahihirapan ka hanapin yung scale dito sa bass. So madali lang i-memorize yung mga notes sa fretboard mga master. Meron lang tayong aralin na pagkakasunod ng mga nota, yung 12 notes na to. Yan. Nakalagay lang sa below kasi ganun kasi siya, circular movement lang kasi itong 12 notes, paulit-ulit lang. After ng 12, babalik ka ulit sa kanyang dating nota. Kumbaga parang ito, open E, pero merong nakalagay na dalawang tuldok dito sa 12 fret, ibig sabihin bumalik tayo kung ano yung open E natin, ito rin yung ating E. Then repeat itself na lang, kagaya nito, pag 13 fret ka na, yun yung first fret dito. Ganun lang siya mga master. Tandaan mo mabuti, umiikot lang yan. So ibig sabihin, nag-start tayo sa E. So ito ay E, first fret natin is F, second fret, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, din E. Then so on so forth, bumalik lang to. F, F sharp, ganon. At take note mga master, sharp yung ginamit ko kasi paabante ako. Kumbaga, pataas yung aking pitch. Pag gagamitin ko naman pababa, magagamit ka lagi ng flat. Pag nag-memorize ka ng mga notes sa fretboard. Parang ganito, 12 fret, o E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A flat, G, G flat, F, then open E. Yan. Para masasanay na agad tayo na makakita tayo ng A flat, saan ba yan? So, matataranta tayo pero yun din pala yung inaral natin na G sharp. Yan. G sharp kasi galing sa reference notes na G at A flat dahil sa reference notes natin na A. Yan siya. So, i-memorize mo lang yung 12 notes na yan, malalaman mo na agad yung ibang mga nota sa bawat kwerdas. Basta alalahanin mo lang lagi yung starting point mo, yung mga open string. So, ito kanina yung E, then ito ay A. So, start ka na naman sa A, tignan mo naman yung 12 notes. So, A, first fret is A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A. Then, ganon din gagawin mo pagpatras na A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, then again A. Ganun lang at malalaman mo na ang pagkakasunod ng mga frets. At ang gagawin mo na lang is i-familiarize mo na lang yun, kumbaga yung mga notes na yun. So ito na, example, alam mo na yung mga nota ng fretboard ng bass mo. Madali mo na lang matutunan yung mga scale. Take note mga master, na yung scale na nakikita natin sa mga gitara, same lang din yan dito sa ating bass. Kumbaga sa ating gitara na 6 string, tanggalin lang natin yung number 2 at 1 dito sa baba. Yan na yan yung timpla niya. Same na same. So sa scale, example, meron tayong C major scale. Yan yung ating Do, Re, Mi, Fa, So. Yan. Yan siya, C major scale. So sa scale, meron tayong sinusundan na distances. Ang distances na to, ito yung mga intervals nila, yung mga pagitan. Kumbaga agwat ng bawat nota. So sa ating C major scale is meron tayong C, D, E, F, G, A, B, C. Octave. Yan. Yan yung ating C major scale. Yan. Tinatawag nilang whole step, half step, full step, full step,
half step. Yun siya. Pero syempre, awkward naman pag laging pag tuwing may scale. So, laging ganito lang bang gagawin ko every time na may scale tayo. So, dito na papasok yung benefits nung i-memorize natin yung mga nota sa fretboard. Kasi kaya ko siyang i-distribute sa ibang string. To. Halimbawa, gagamitin ko yung set of string natin. Itong string na to, A, D, at G. Distribute ko dyan yung aking C major scale. So, ganitong gagawin ko. Meron akong third fret ng aking A string. Then yung D dito, gagawin ko itong pinky. Yan. Third fret, then fourth fret. Yan, pinky. Kung kaya nyo naman ng ring, pwede rin naman yan. Yan. Pero mas maganda kasi pinky dyan. Kasi mas mabilis na kasi, kumbaga, gumalaw yung ating index para sa sunod natin na nota, yung E. So, ulitin ko. Index, pinky, C, D. Yan. Then, makaka-stretch ako ng maganda pagdating dito sa D string. Second fret, ito ay E note. Yan. So, ulitin ko. C, D, E. Yan, o. I-compare doon sa ganyan. C, tapos ring. Yan. O, parang mahirap iabot. Kasi bass, ito, malalaki yung agwat. Pero take note, kung kaya nyo naman, is wala namang problema doon. C, D, E. Yan. Second fret ng D string. Then yung F, ito sa third fret, middle finger yung gagawa nun. Yun. So, ito ay F. Then, ulit, pinky sa G. Nasa fifth fret ng aking D string. Yan. So, meron na tayong ganito. C, D, E, F, G. Then, susunod, dito, i-distribute ko na sa aking G string ito. So, second fret, nandito yung A. Yan. Index finger, A. At yung B is nandito sa fourth fret. Kumbaga, ang gaganap doon yung aking ring finger. Yan, ito. Then, fifth fret, yung ating octave na C. Yan. Diba? Ulitin ko. Meron tayong C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E. Yung comparison. So, ito yung kanina. Yan. At ito yung ngayon. Diba? Hindi siya magalaw. Kumbaga, natili ka lang dito sa posisyon na to. Komportable yun eh. Oh. So, ganun siya mga master. Ito tandaan nyo mga master. Nota yung i-focus nyo. Wag yung mga tawag dito yung mga frets. Kung ano mga hakbang-hakbang nun. Wag kayong mag-focus doon. Nota yung i-focus nyo kasi nandoon na yun. Malalaman mo na agad yun eh. Yung mga hakbang-hakbang na yun. So, itong scale na to is C major scale. Yan. So, dito naman tayo sa susunod na set of strings. So, kanina meron tayong G, D, A. Ngayon, dito naman tayo sa D, A, E. Yan. So, hanapin natin yung ating C dyan. So, ang C natin is nasa 8th fret. Yan. So, 8th fret ng ating E string. So, ganun ulit yung gagawin natin. Kung napapansin nyo yung nandito kanina, meron tayong index pinky, then hakbang tayo ng paatras dito sa ating index. Tapos, middle, pinky, index, ring, pinky. So, ganun din yung gagawin natin dito. So, meron tayong index, pinky, hakbang paatras para sa susunod na nota natin. So, E, index, middle F, pinky yung G, at A, ating index din ring, at pinky. Ito yung B. Oh, pakinggan nyo. C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. Oh, diba mga master? So, nakuha nyo na agad yung tinatawag na major scale. At yung malupit nito, movable to. Kaya yung isang position lang na to is kaya mo na siyang gagawin sa lahat ng mga key. Kaya mo na siyang gagawin. Iusod mo lang ito. Kumbaga parang shape na lang ito. Movable shape. So ito ay C major scale. Pag iusod natin ng isa, sundan natin ulit yung 12 notes natin. So ito ay C sharp. So gagawin mo lang ito, C sharp major scale. Then usod ulit ito D. So D major scale.
Then another usod, D sharp major scale. Then E major scale. So on so forth, basta alam mo talaga yung 12 notes, yung pagkakasunod, at syempre yung mga notes sa ating fretboard. Kasi mas advanced kasi pag alam mo yung mga notes sa fretboard. Kasi itong isang shape na to, yan, pwede mong patakbuhin pa to. Ito, CD ba ito? So, pwede pa akong magpatakbo dito. C, D, E, F, G, A, B, C. Then, pwedeng hindi ko na susundan yung dinaanan ko kanina. Dito yung C. So, gagamitin ko na lang yung ibang string dito. So, gusto kong descend naman. So, C, B, A, G, F, E, D, C. Another C. So, pwede kong pababain ulit. C, B, A, G, F, A, D, C. Kumbaga, kaya mo siyang ipagdugtong-dugtong lahat. Kahit hindi na natin sundan itong kaninang pattern yan. Kumbaga, gagawin mo yung 3 notes per string. Ibig sabihin, bawat string, 3 nota yung kukunin mo doon sa skala. So, dito natin gagawin. Ito sa 8th fret. Ito yung C. So, C, D, E. Then, 3 nota na yon. I-distribute ko na siya sa isang string. So, dito sa A string. So, F, G, A. Yan. Then, distribute ko ulit sa isunod natin na kwerda. So, 3 notes per string tayo. So, B, C, D. Oh, B, C, D. Then, distribute ko ulit. Meron tayong E dito. E, F, G. Oh. So, kaya natin. 3 notes per string. Patakboy pa natin. Pwede mong gawin dito yung 3 notes per string descending. C, B, A, G, F, E. Tapos dito mo na gawin yung D, D, C, B. Kasi 3 notes per string eh. Yun siya yung kagandahan mga master. Tandaan nyo mga master lahat ng mga scale is pareho lang sa gitara. Movable din ito. So dito tayo sa ating minor scale. Sa minor scale natin, kumbaga ulitin natin yung kanina yung distances. Kung kanina meron tayong whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Dito sa minor scale is meron tayong whole step, then half step. Whole step, half step, whole step, whole step. Ganun siya. Dahil alam natin yung mga nota sa fretboard, so hindi na natin titignan yung mga step na yon. Tignan natin yung nota nila. So meron tayong C, D, E flat, F, G, A flat, B flat, C. Kumbaga sa formula niya, ito yung ating C major scale. Yan, meron tayong C, D, E, F, G, A, B, C. Sa ating minor, so ginawa nila dyan, plinat nila yung number 3, number 6, at number 7. Ganun lang siya. So na-identify na natin yung mga nota nila. Gaya ng sinabi ko, tandaan mo talaga yung mga nota nila kasi pwede mong ma-distribute sa ibang kwerdas. So pag sa ibang kwerdas na, ganito na yung ating C minor scale. Meron tayong C, D, gawin natin 3 notes per string. So C, D, E flat, F, G, A flat, B flat, C. Di ba? Mas madali yung minor scale kumbaga kasi naka isang position lang tayo ng ating daliri. Yan, kumbaga index, ring, pinky. Index, ring, pinky, index, ring. Di ba? Parang ganun siya. Malungkot yung dating, di ba? Kasi minor nga eh. So kagaya ng major scale, movable din siya. So ito ay C. Ilagay natin sa D. D. So D minor scale. So sundan mo lang ito. Then ilagay natin sa E. So E minor scale. Index ring pinky, index ring pinky, index ring. Yan. Ulitin ko, C major scale, index pinky, tapos atras yung index mo dito. Yan, kasi stretchy kasi yung major eh. So ulitin ko, index pinky, index middle
pinky, index, ring, pinky. Major scale. Minor, index, ring, pinky, index, ring, pinky, index, ring. Minor scale. Yan. Lahat ng yan movable. Basta tanda mo talaga mga master. Aralin mo talaga yung 12 notes, yung pagkakasunod. Unang-una talaga yan. Number 1 talaga sa listahan mo yan, 12 notes. Aralin mo muna, saka na muna ilagay sa fretboard. Para hindi kayo malito. Para pag rooted ka na dun sa 12 notes, nandito na sa isip mo yung 12 notes, madali na lang i-familiarize yung mga notes sa fretboard. Unlike kasi sa ito agad, E agad inuna mo. So, E, F, laging natatalim sa yung E, nangunguna yung E. Kaya nga, sinabi ko kanina, aralin mo yung 12 notes in a circular way para, yan, English tayo, nakabilog kumbaga siya para nagro-rotate lang sa isip mo yung mga 12 notes. Kung ano yung pagkakasunod, kung ano yung nauna is nati-trace back mo pa rin yung mga 12 notes. Yun siya ang pinaka-purpose. Turbong pusa to eh. So yun lang sa video natin na to mga master. So maraming salamat sa patuloy nyo na pag-support. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na gustong matutunan yung bass. Hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.